Ayun, bigla tuloy akong nagising sa katotohanan dahil sa mga nakita kong nakapost dyan na talagang guilty as charged. Talagang inadmit nila. Hindi lang itong si Digonggong ang nag-admit na siya ay isang tao na talagang guilty kung ano man yung mga accuse sa kanya. Kasi sa kanya galing mismo sinabi niya na papatayin ko sila, okay, whatever. Nakita niyo na kung ano yung mga nagkalat dyan. And of course, naimulat na rin sa mga mata ko. Dahil every time na may nakikita akong mga nakapost dyan, lalong-lalo na yung mga ipinost ni Trillanes, talagang nagising na rin ako. Dahil akala ko noon, wala naman silang ebidensya, di ba? Na sinasabi lang nila na siya mismo ang may pakana o whatever. Sabi ko nga noon, siya ang nag-utos pero hindi naman siya yung kumalabit or whatever. Pero siya ang talagang pakana, siya ang nag-utos eh. So, talagang siya pa rin talaga ang responsible na talagang accountable talaga siya. Kaya bago huli ang lahat mga kaibigan, binabawi ko na yung mga pagsuporta ko dati sa kanya kay PRRD at nakita nyo naman, totoo pala na talagang itong si Sara ay may topak at may pagkasinungaling. May mga nabanggit siya na hindi niya ginawa o whatever, na paninira o kaya pagte-threat na papatayin o ipapatay si PBBM, pero andon mismo sa kanya pala nanggaling na talagang totoong gusto niyang ipapatay, okay? At saka isa pa yung talagang nagmukha talaga siyang topak doon, yung talagang may saltik na talaga yung sinabi niya na parang gusto niyang pugutin yung ulo, mga ganun. Yung mga ganung mga eksena mga kaibigan, you have to take it seriously. At pag pinagsama-sama nating lahat kung ano yung pinaggagawa nila o kaya yung mga nangyayari na, totoo nga naman talaga na ito ay pamilya ng isang violente and we cannot just take it for granted. Kasi every time na nagsasalita noon si Digonggong na yung mga ganong klase na papatayin ko sila, ipapatay ko sila, barilin mo o whatever, pinagtatawanan lang talaga ng mga tao. Kasi nga naman, they thought it was just mainly for entertainment purpose. Pero nakita nyo naman, hindi na entertainment yung mga nangyari na mahigit 30,000 na yung mga namatay, pinapatay, o diba? So, I regret na sinuportahan ko siya kasi hindi ko tiningnan yung mga side effects. Okay, isang yung direction lang yung tiningnan ko, yung pagiging matapang niya o whatever. So I thought, siguro okay kung ano yung kanyang mga layunin na war on drugs or whatever. Pero iba na talaga. So pati yung pagsuporta ko rin doon sa mga senatorial I should say, nabubulol tuloy yung yung senatorial candidates niya. Sayang, kala ko pa naman okay na sila dahil talagang okay sana ang kanilang mga plataforma, okay sana yung mga kanilang mga hangarin na talagang sumuporta sa ating bansa, pero mali po ang mga naging direksyon nila, mali ang pinanigan nila. Okay? So anong makukuha natin kung ganun pala puro violente o kaya puro mga paninira? So I give a credit to PBBM kahit papano, and intact pa rin yung kanyang pagiging na hindi niya ito pinansin kung ano paninira. Talagang intact pa rin yung pagtrabaho niya kasi he didn't wanna waste his time for all this nonsense na mga akusasyon o whatever. O kung totoo nga talaga na na talagang guilty itong si PBBM, bakit hindi nila ma-approve? Ba't puro salita lang, di ba? Lalong-lalo na by the time na inakusahan siya na siya ay isang nagdodroga, bakit hindi man lang nakagawa ng paraan noon si Duterte? O siya ang pangulo dati, pero
'Di ba ang ano niya is war on drugs? O bakit hindi na lang niya talaga pinatay o pinapatay kung sakali man talaga na totoo na accusation 'yon, 'di ba? So, lahat naman ito wala ng sense. So, paano mo maipagtanggol ang tao o kaya yung mga tao o isang pamilya kung mismo sa kanila nang galing mismo ang ebidensya na talagang laban talaga sa kanila? So, kung gusto ninyong magiging saltik at mga topak din o kaya mga tao talagang walang sense o kaya magiging bobo forever, then pumanig kayo sa kanya. Pero para sa akin, it's not too late. Para at least nakita ko na, at least alam ko na kung saan ako papanig. Okay? So yun lang, gusto ko lang gisingin yung mga kababayan natin. Wala na, nakakulong na yung inyong hari sa kadiliman. At siya yung sinasabi niya na siya ang hari ng impyerno. At ganun din yung presidente ng impyerno. Kaya pala tinutulungan niyan itong si Amy Marcos na pareho ring manggagamit at pareho rin talagang double face. Ayun, kung gusto nyong magiging itim na ang Pilipinas, ayun, 'di ba? Sila na yung mga prinsesa o kaya reyna ng mga kadiliman. So, wag po tayong magpalinlang mga anak o kaya mga kapatid o kaya mga kababayan. Okay? Yun lang ang aking ma-share as of now. Pero this is just the start. This is just the start para sa pagbabago ng Pilipinas. Kung ano yung kaya kong ma-share, yun po ay opinion ko. Hindi ko pinipilit ang lahat na mag-iba ang kanilang prinsipyo. Pero as far as I'm concerned, I know what is right and I know what is wrong. Dahil mismo yung mga inaakusahan, sila na mismo po yung nagsabi at sila na mismo ang nagsalita ng mga ebidensyang against them. At talaga yung actions nila. Actions speak louder than what they say. So, yun. Kailangan imulat ang mga mata dahil ako nagising na. Yun lang.